Hello everyone, welcome dito sa ating channel. Ngayon sa video na ito is ipapakita ko sa inyo yung mga tools na ginagamit ko mula nung nag-umpisa ako sa career na to. So some of them are old and some of them are new. Okay, so baka makatulong ito sa mga baguhan na nais maging technician o kung ano yung mga ipoprovide nilang tools sa kanilang tatahakin landas bilang isang electronic technician. No? Please join me, I hope this might help. So first up, flat nose plier o electrician plier, no? And yung ating sa diagonal cutter. So 8 inches ang size, yun yung mga pangkaraniwang size niyan. So yan yung bibilihin nyo. Then make sure na piliin nyo yung maganda yung handle, no? So piliin nyo yung may stopper, no? Para hindi mag-slip yung kamay kapag ginagamit nyo, lalo na kung nagkakat kayo ng live wire, no? So make sure na i-maintain natin yung handle niyan, dapat walang damage, walang butas, no? Kasi makukuryente kayo pag ginamit nyo yan. Next, long nose plier, no? Meron tayong standard size, tsaka meron tayong maliit. So yung maliit, maganda yan sa mga amplifier, no? Pag magtatanggal tayo ng mga screw ng mga pots or yung knobs, no? So sa mga gumagawa dyan ng amplifier, alam kong gets nyo na ang ibig ko sabihin. Okay? So ganun pa rin yung katulad sa mga plier, make sure na maintain din yan, lalong-lalo na yung long nose plier. Okay, dapat walang butas kasi para maiwasan ng aksidente. Desoldering pump. Okay, so ito yung ating ginagamit kapag nagtatanggal tayo ng component sa circuit board, no? So mapapansin nyo, yung type na yan is yan yung pang single-handed, no, na type. Meron kasi yung tutulak mo pa yung kulay blue katulad yung nasa picture, no? So makikita nyo may nilalagay ako na rubber sa tip, no? Yan yung rubber na yan is galing sa mga old flyback. So, ginagawa ko yan para ma-prevent ng pagka-damage nung tip. No? Kapag naghinang tayo, dumidikit kasi mainit yun, nasisira. Then, para gumanda rin yung suction niya. So, ayan. Yung normal na haba ng rubber na lalo na sa mga Sony is makagawa kayo ng dalawang rubber, no? So, gupitin nyo lang para and then itabi nyo yung kalate. At pagka medyo nasisira na yun, palitan nyo na lang. So next, ito yung isa sa pinaka-importanting tools sa ating pag-repair, soldering iron, no? Okay? So used kayo nung 30 to 35 watts only, no? Kasi kapag sobrang taas na, gumamit kayo ng 40 or 60, nasisira yung ating circuit board. Kaya natutuklap yung mga solder point niya, no? So hindi maganda. So nauwi kayo sa pag-jumper ng ating circuit board. Okay, so yan yung ating soldering iron. So ang brand niyan is GOOT. GOOT. So dito naman tayo sa ating mga screwdriver, no? Meron tayong flathead at saka Phillips screwdriver, no? So makikita nyo yung Phillips natin dyan is interchangeable yung ating tip, no? So ganyan kasi yung binili ko para kumbaga lalo na pag magsiservice kayo, isa lang yung bit-bit nyo, no? So papalitan nyo lang yung mga tip, okay? Although sometimes kailangan natin ng mahabang sizes, so magdala na rin kayo ng mga katulad ng 12 inches. So yung standard lang, yung nakikita nyo yung kulay pula is 8 inches yan, okay? Dito naman yung 12 inches, no? Maganda yan sa mga cassette, yung malalalim na mga screw, no? So mahaba ang kailangan natin. So dapat meron din kayo ng flathead at saka yung positive head, no? Yung Phillips screw. So next, dito tayo sa ating mga wrench. So yung nasa taas is adjustable wrench. Yung isa naman is versatile type, no? Pwede mong gamitin yung kahit anong size nung tatanggalin mo yung mga bolt, no? So maganda itong tools na ito. Then yung AJ, fix lang yung laki na yan pwede niyang gawin. Hanggang sa maximum niya yung mga 15 lang. Dito pwede kang magbukas ng mga 18, 21 at 22. Depende sa angle ng jaw niya, okay? So, iba-iba kasi ng laki, no? Ito naman, cross key, very uncommon yan na tools, pero sinama ko na, no? Kasi pag nagre-repair tayo, lalong-lalo na kung at may equipment, may cabinet, no? So, yan yung ginagamit natin pambukas, okay? So, iba-ibang sizes. Okay, merong square shape, triangle, slatted, tsaka round. Okay? So, yan yung ginagamit pambukas nun.
So dito naman tayo, soldering lead, no? Importante to. So yung ginagamit ko yung 6040 type, gawa ng Ichiban. So para maganda yung kapit niya. At saka makintab siya, no? Kapag ka na tuyo na siya. So itong mga to is yan tinatawag natin na fixed torque screwdriver, no? Yung mga star shape. So may mga equipment kasi na kailangan natin ng ganyang pambukas. So twister tayo, no? Meron tayo tinatawag na anti-static type at meron namang hindi, no? Yung mga black mga anti-static. Then meron tayo itong crowbar sa mga pag-remove ng IC. At ito naman yung ating mga scraper, no? Yung mga pansudsud, okay? So minsan kasi nire-require natin yan, okay? Lalong-lalo na sa mga circuit board. Yung mga scraper, no? Kapag may mga sirang layout, is kinukut-kut natin ika nga, no? Yun naman mga twister is kapag meron tayo nalalaglag sa mga singit-singit na mga screw, pwede natin pangkuha yan. Electrical tape, no? Gumagamit ako ng 3M o Armac. Maganda kasi yung pag kumapit siya. Ito naman is wire stripper, no? Pangbalat ng wire, no? Para hindi na tayo gagamit ng cutter pag binalatan. So, may iba-ibang gauge na kaya niyong balatan. Andyan sa bandang handle yung mga gauge. So ito, importante din to na meron tayo, no, precision screwdriver set, no, Phillips and flat type siya. Yun yung mga ginagamit dati sa mga maliliit na tornilyo. Next stop, yung ating portable wireless screwdriver, no, yung gina-charge, okay. So yung tip niyan is na interchangeable, so mapapalitan mo, no. So mapapabilis ang ating pagre-repair kapag meron tayong ganito. Yung pagbabaklas lalo na ng mga gamit na maraming tornilyo, no? Iwas pagod pa sa ating mga kamay, okay? Tandaan ng ating kamay ay napaka-importante sa ating hanap buhay. Okay? So, yun, bili lang kayo ng mga screwdriver set, no? Iba't ibang sizes yan. Iba't ibang sizes, no? So, yung screwdriver bits. So, pwede nyo gamitin yan. Pwede nyo rin gamitin yan doon sa ating, yung nauna kong tools kanina na Phillips screwdriver na may handle. So, yan. So, pwede nyo gamitin dahil parehas lang ng sukat po yung ginagamit niya, no? Next, ito yung ating breadboard, okay? So, hindi ganong essential to na tools, but better na alam natin yan paano gamitin, lalo na sa mga nagdi-DIY dyan, no? Next, ito yung aking screwdriver bits, no, long and short bits. So may pagkakaiba doon sa previous na pinakita ko. So kasi yan, pwede ko magamit yan doon sa medyo malalalim yung reach ng screw, no. So kasi yung isa is medyo mataba yung pinaka-extender niya, yung pinagkakabitan ng bits. So next is cutter blade. So importante din yan sa ating pagre-repair, no, kapag meron tayong puputulin na kailangan niyang piece of tools na yan. Ito naman is flat screw calibration tool, no? Yung sa mga nag-a-adjust sa mga IF dyan, no? Sa TV. Nung araw kasi may mga ina-adjust tayo ng mga video IF, sound IF, kailangan natin, no? Kailangan kasi insulated, no? Insulated yung hawakan para pag nag-calibrate tayo, hindi mag-humming. Wala interference, ika nga. Ito naman is mga precision screw din, no? Pero plastic yung handle niya, no? May flat, may Phillips at saka meron yung mga Torx. Ginagamit ko yan sa mga mobile phone repair at sa ibang mga equipment na meron niyang ganyang screw na kinakailangan is plastic or yung handle niya is insulated. Spudger and opening picks para sa mobile phone pa rin yan, no? Ginagamit ko pag magre-replace ng LCD screen. So ito naman is special tools to, yung mga pang-offset ko na ginagamit. Flat and Phillips screwdriver yan. Another set of precision screwdriver, no? Assorted siya, no? So kompleto na may mga special bits na ika nga. So again, ito ay isang standard screwdriver. Okay? So pero ano siya, isang set na rin. Okay? So mahilig kasi akong mag-back up, no? So handy siya, magandang dalhin kahit saan. Medyo magaan din. Allen wrench set, no? Yung ating hex key. So ball end type siya, no? Makikita nyo. So iba't iba ang size din yan.
So para prepare tayo, no. Yung ball end maganda kasi yan, lalo na kung mga offset yung tinatanggal yung mga Allen screw, no. So, pinaka gusto ko dito is meron siyang handle, no. Masarap gamitin, hindi mahirap gamitin. Sinama ko na rin itong tools na to, no, digital caliper, no, kasi minsan meron tayong kailangan sukatin tulad ng mga diameter, no. So lalo-lalo na sa electric pa, no, yung mga bushing. So para ma-check natin kung lumaki na ba siya or kung maluwag na, okay, or need palitan. Next step, torch line, no. Ginagamit ko to kapag nagre-repair, lalo na medyo madilim, no. So maganda yan dahil battery operated lang, no, tatlong 1.5 volts lang kailangan mo yan, and sobrang liwanag niya, then hindi mo na kailangan maghawak pa ng torch kasi pwede niyang isuot sa ulo, o yan yung sinusuot sa ulo, no. Nakita niyo naman may mga strap. Ito line tester, no, yung magche-check tayo ng mga outlet or para ma-check natin kung may power, no, yung mga line, yung magkabilang line. So yan yung ginagamit natin. Yung isa battery operated, yung nasa baba. Yung ito naman is cable cutter, no. Iba ito doon sa mga diagonal cutter. Yung nasa baba, kapamilya siya ng side cutter, but ang tawag natin dyan is sniffer. So ito naman is yung ating automatic wire stripper, no. May mga connector na siya, may kasama pa siyang crimper, no. Okay? So mas maganda kasing gamitin to lalo kapag nagbabalat kayo ng wire, no. So ito namang isa is yung ating per-roll crimper, no. So ginagamit siya sa mga paggawa ng shoe connector, okay, or yung cable connector. And now, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-organize yung aking tools, no. Bali, bumili ako ng organizer key box, yung mga plastic, then pinit ko yung mga tools according to sa sizes ng ating mga tools, no. So maganda kasing tingnan kapag ka-organize siya, lalong-lalo kapag kayo ay nagsiservice outside, no, or yung home service na tinatawag. So medyo neat at saka medyo professional ang datingan natin. So maganda tong case kasi may mga powerful lock to, no. Kabilaan kasi pwede kang maglagay doon sa kabilang side, okay. Yung mga hindi mo ginagamit, pagsamasamahin mo yung tools na madalas gamitin at saka yung hindi madalas, okay. So bali ganyan siya, no. So maganda siyang tingnan, saka paglalakad ka parang isang buhatan lang, o you know, masyadong handy ka nga. Okay? Thank you for watching, and maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa aking channel. So naway meron kayong natutunan sa aking share about sa mga tools na ginagamit ko mula nung ako ay nag-start sa aking profesyon. At ito yung mga tools na kinakailangan ng ating mga newbies na technician, okay? So yung iba naman dyan is bago pa, pwede nyong bilhin yan kapag medyo stable na yung inyong career sa pagre-repair, okay? Or kung talaga magdi-decide kayo na full-time technician na kayo, okay? So, God bless sa inyong lahat, at muli maraming salamat sa pagsubaybay dito sa aking channel. Thank you for watching.